Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga pala si Ginoong Gerson Idugos, SDRR Coordinator or School Disaster Risk Reduction Coordinator ng ating paaralan. Ngayon pong araw ay gusto ko pong ibahagi sa inyo ang contingency plan ng ating paaralan, sapagkat po kung natatandaan ninyo, nitong mga nakaraang buwan ay nagkaroon tayo ng tinatawag nating swarming o yung series ng paglindol. At batay po sa PBOX, ay may dalawang posibilidad na maaaring mangyari. Kusang mawala yung nararanasan nating paglindol o maaaring lumala. So bali po yung nararanasan natin ng paglindol, sabi po ng ating mga tagapagsalita, lalong-lalo na ng ating Municipal Disaster Risk Reduction Council, yun daw po ay dulot ng tectonic movement. Ngayon po, ang pinakadahilan po noon, tayo po kasi ay nasa fault line. Bilang pong tugon sa ganong senaryo, ay nagkaroon po ng pagpupulong. Ang LGU, maging po ang national ay nagkaroon na rin po ng kautusan o nagbaba na rin po ng memorandum na kailangan nating magsagawa ng National Simultaneous Earthquake Drill para paghandaan ang mga ganong senaryo. So, mula po doon sa pagpupulong, ay nagkaroon po tayo ng contingency plan. At ito nga po yun po ang gusto kong sabihin sa inyo. Bali po sa level ng mga mag-aaral, sinasanay po natin sila kung paano po magre-respond o tutugon sa ganong senaryo. Halimbawa po kung sakasakaling magkaroon ng lindol, ay alam nila yung pinaka-basic, duck, cover, and hold. Then, after noon, alam nila kung saan sila pupunta pagkatapos ng lindol o pag may chance na makapag-evacuate sila. Kasi ang lindol ay hindi naman automatic natatapos, may mga aftershock siya. So pag medyo kumalma, move, then duck, cover, and hold kung sakasakaling may lindol. Then kung kalma na naman, move patungo doon sa evacuation area. Then yung evacuation area po natin, yun din po ang magsaserve na waiting area for the first 6 hours doon sa first phase na sinasabi natin. Ngayon po, within 6 hours po, doon nyo po pupuntahan ang inyong anak doon sa evacuation area o doon sa holding area natin. Ang ating pong holding area ay ang ating pong cover court po. Sapagkat kung titingnan po natin, ang capacity ng ating waiting area ay kaya naman po i-accommodate ang 200 student, 260 yata yun, or 200 something na student. So, kaya naman po siyang i-accommodate sa ating waiting area. Ngayon po, yan pong waiting area po ay pina-assist din po natin yan sa ating MDRR. Kung okay po ba, sabi nila po ay okay naman. So, dito nyo po susunduin, yun yung mga anak ninyo within first 6 hours po after noong senaryo. Ngayon po, kung sakasakaling hindi nyo masundo after 6 hours, first 6 hours po, ay magpuproceed na po tayo doon sa designated area po ng Incident Management Operation, which is po, ito po yung Ragay Central School. Bakit po kailangan nating ilipat doon yung mga bata o yung mga anak ninyo? Sapagkat po nandoon yung mga basic services po as respond doon sa senaryo. May medic, foods, tapos iba pang mga services na kailangan natin as respond doon sa senaryo. Kaya yung po kailangan malinaw po, alam niyo po kung saan susunduin ang inyong mga anak. Ang isa pong bagay na gusto kong hilingin sa inyo ay kailangan po mayroon tayong contact number sa mga respective advisor po ng inyong anak. If in case po na may senaryo, o kailangan naming pauwiin ang inyong mga anak sapagkat suspendido na ang klase, ay immediately ma-reach out namin kayo para masundo ninyo ang inyong mga anak. So sana po, papakiusap ko po sana dyan sa respected advisor po ng inyong anak sapagkat sa pagpupulong na ito ay nandiyan na rin po kayo. Huwag po ninyong kalimutan ang inyong contact number, para po ma-reach out namin kayo. So, yun lamang po.
Lagi po nating tatandaan na una po lagi ang kaligtasan ng inyong mga anak. Kaya magtulungan po tayo para sa safety and security ng inyong mga anak. Muli po, ako po si Ginoong Gerson Idugos, SDRR Coordinator ng Ragay Science and Math Oriented High School. Maraming pong salamat.